So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, January 31, 2024 at sa wakas natapos din ng January. Kasi marami akong nababasa sa Facebook na sobrang tagal daw ng January. And yes, totoo naman kasi ilang Mondays ang dumating sa month na to. Grabe lang. So, ayun, itong video na to is for February 3, Invictus versus Poison na ni-request ni MemJ. So sana nasa channel pa rin natin si MemJ. Ang tagal na niyang request to bago pa pumasok yung December, kasi alam niyo naman kung ano yung naging run natin nung December, 'di ba? Dalawang tournament sabay, 'di ba? Actually tatlo nga 'yun kasi doon din natin nilagay yung semis ng Isabuhay 2023. Kaya medyo naurong. Kaya yung dalawang finals ng tournament magkasunod. Finals ng 2x2 noong January 1. Tapos finals ng 2023. Isabuhay January 2 ata, 'di ba? So kaya naurong. So ayun, naging maganda naman yung takbo ng January natin, and I'm happy sa nangyaring review nung January at nung December syempre. So December, January, sobrang ganda ng naging takbo ng channel natin. Kaya maraming salamat sa inyo. Ngayon, shoutout kay MemJ, and sana nandito ka pa sa channel natin, sana naantay mo, at sa lahat ng mga nag-request ng battle na sinabi ko na paantay lang, sana nandito pa rin kayo sa channel natin para mapanood nyo kung paano ko ni-review yung mga request nyo. So, ayun, Invictus versus Poison, shoutout ulit, MemJ, and wag na natin patagalin. Invictus, Poison, pare silang undefeated pala dito, nakita ko, so tignan natin. Di ko pa napapanood to, kaya para sa akin fresh tong battle na to. Pinili niya mauna si Poison 13. Aspakan 4 ng banat. Pakinggan natin, Poison 13. Game? Dinig ba? Tama na, Invictus. Nakakaurat ka na. Alam kong kayo'y nagtataka din kung bakit to masyadong nagmamalalim. Bakit? Meron pa bang katakataka sa utak nitong tatanga-tanga na Google lamang ang nagpapatalim? Ayoko na sanang ibulgar ang mga kahinaan mo. Ayoko na sanang ibulgar ang mga kahinaan mo. Ang kaso, nakakasawa na kasing patulan ng bugok. Ano ba silbi ng ulo mong punyeta ka, ha? Patungan ng buhok? Di mo ako madadaan sa ganyan. Bistado na kita. Kaya wag ka nang magkunwari. Masyado mo lang nilalaro yung salita, pero di naman direktang pasok sa yung katunggali. Hanggang ngayon ba naman pinaglololoko mo pa rin kami? Ang layo na ng ating nilakbay. Ano ba yung mga sulat mo? Biodata? Kahit saan pwedeng i-apply? Ayusin mo naman. Nagpapakasayad ka kasi masyado, kaya nagkakasayad ka na. Mahiya ka naman kay Sir Arik, di ka na nga bumenta sa mga tao, nagkakabayad ka pa. Mas patok pa nga yata yung 2 Seran 40 kaysa sa 40 niyan. Sobrang OA tapos puro kakornihan. Dapat talent fee neto, sobre lang. O di ba? Kasi para kang kanta ni Basilio. Kasi wala kang kwenta. Siguro nagmana ka sa wak mong trainer kasi wala kang kwenta. Kaya pala sobrang bad trip sa'yo yung inyong math professor kasi wala kang kwenta. Para kang cellphone na walang calculator kasi wala kang kwenta. Okay. Masyado mo lang ginagawang komplikado yung mga sulat mo. Tapos akala mo magaling ka na yan. Dami mo pang paligoy-ligoy, kaya kong gawin yan sa pinakamadaling paraan. Sabi mo nung laban nyo ni Kejap, para kang naglalakad sa sementeryo. Kasi lahat ng madaanan mo patay. Gago! Baka ang sabihin mo, para kang nagpe-perform sa sementeryo. Kasi walang maingay. Patay yung tao. Di ba? Saka napansin ko lang sa mga laban mo sa World War, palagi mong sinasabing ikaw si Cain. Tapos si Abel naman yung kalaban mo. Paulit-ulit na ang gulo. Sige nga kapatid, kung ikaw si Cain, patunayan mo Aber, para lang maliwanagan silang lahat, nakahanda akong maging Abel. Pero lalamunin ka lang ng ego mo dahil masyadong sakim ka. Oo, ako si Abel kapatid, pero di mo ko kayang patayin dahil ngayong gabi kain ka! Okay.
Banat ni Poison dito, ito, straightforward na lang, no? May linya si Poison dito na yung sulat mo, ano yan? Yung sulat mo parang biodata, pwedeng i-apply sa lahat. So, may line si Poison na ganun. Then, parang ang nangyari, bumalik sa kanya yon yung sinabi niya na yun. Kasi feeling ko, para sa akin sa round 1 na inispit ni Poison, feeling ko yung mga banat niya dito, pwede niyang sabihin sa ibang MC, 'di ba? Di ko na feel yung bigat, no? Yung bigat ng sulat, yung bigat ng suntok, yung punchline papunta kay Invictus. Hindi ko nga masyadong na feel yung haymaker. Hindi ko na feel masyado yung direct punches. Feeling ko walang gaanong tumama kay Invictus sa round 1 ni Poison. And straightforward na insights or review dun sa naging round 1 ni Poison. Yun. Medyo nagkulang. Kulang si Poison sa para sa akin sa haymakers, punches, effective lines or effectivity. Yung aggression niya andon pero medyo bitin. Yung delivery niya nandun din pero kulang din. Basta may kulang sa performance dito ni Poison 13. Kung i-base naman natin sa writtens, andun yung writtens, andun yung jokes, pero sa bars medyo hindi talaga medyo hindi umaabot yung mga suntok niya kay Invictus. So ayun, so Invictus tayo. Nakakaantok! Dapat ng tulugan! Ba't ko naman gagayahin si Sayad kung kaya ko naman bumangga ng tuluyan? Matatakot sa gapo! Itong bataan na natauhan! May shabu sa likod ng bawat dura na naging plema kalaunan. May problema ka na pala sa sistemang lalamunan. Ika'y wala nang hubang, nagshabu upang maging malakas sa akin, pues. Kahit kaibigan ka pa, wag mo akong masasabihan na may bilang ka na dahil magkakabilang ka lang naman bilang tanga! Kaya game! Game! Aspakan mukhang maagang napalaban ni kay kagalang-galang pagkat ang pagpaslang sa'yo ay karangalan. Ako ay nagamon na makalaban, mawalang galang. Ang pagsagot ay kamatayan dahil kung ligang to ay kapatiran. Ang ukit na katadhanang laslasin ng pulso mula sa palad, yan ang guhit ng kapalaran. Umpisa pa lang, guys, di ko alam kung third battle or fourth battle to ni Invictus. Basta undefeated sila pares dito, pero rookie days, no? Rookie years pa lang pala ni Invictus, naka-holo rhyme na siya. Ayun, isa sa mga napansin ko, kakaumpisa pala ng round ni Invictus, narinig ko na agad yung mga multis, yung mga rhyme na dikit-dikit talaga. So, dito pa lang pala, rookie year, ganito na talaga sumulat si Invictus. Nag-upgrade na lang na nag-upgrade yon kada taon, pero ang lakas ni Invictus dito. Umpisa pa lang to, umpisa pa lang. O kinailangan mo pa paring harapin na magsugat sa'yo mga palad para masabing masakit ka magsulat. Mas makatayo ka pa kaya? Ngayon nagkamali ka ng bagsak. Kung ginagaya mo kami nilang seta, masyado ka pa mababaw sumaksak. Hindi naman sa minamaliit kita, pero maliit ka pa para dumakdak. Hindi naman sa minamaliit kita, pero maliit ka pa para dumakdak. Double meaning yun. Maliit ka pa para dumakdak or to dunk, no? Dunk sa basketball, tsaka dumakdak na dubaldal. So parang wala kang karapatan, maliit ka. Di mo mahihigitan yung ginawa namin, parang gano'n. Solid na mga lines yung naririnig ko kay Invictus dito. Pero maliit ka pa para dumakdak. Dapat talaga hindi Poison pangalan mo eh. Dapat pangalan mo Pandak. Kasi Pandak ka, tol. Yan na napapala ka kadurog. Malabo ka na mahubog sa tangkad pagkat kakabatak. Wala ka na naman tulog. Ay, kaya nga sobrang baba mo lang. Sa liit din na problema kung palaging tatapakan, tabunan, animoy lupang hindi malalayo sa aking talampakan.
Ibabasura ko lahat. At kung marami kang nahakot, ngayon sila ay saksi sa paniniwalang ako ang pinakahayop, ikikabado, halatado, basang-basa, na sa pawis na malapot o ironic na ikaw tong rapper pero ikaw tong binabalot ng takot. Rapper, binabalot ng takot. Rapper na, dalawa rin yung ibig sabihin niya doon. Rapper na, artist, MC, mga battle rapper, tsaka rapper na pambalot, no? Ang daming ibig sabihin ng rapper na pambalot, no? So, yun, ang angas nun. Pwes basang-basa na sa pawis na malapot o ironic na ikaw tong rapper pero ikaw tong binabalot ng takot. Pwes tatanggapin ko na ang hamon ng walang kwenta mong mga lason pagkat itong inuming poison ngayon sa akin ay malalamon. Ako'y nagsasawa sa mga tono, ito ang aking kaarawan na taga-agawan mga bato sa loob mga tanga. Luto lang daw aking pag-aasa sa mga boto pwes. Luto nga mga laban kong di patok sa panlasa ng mga bobo. Mga busog sa katangahan, gutom sa kaalaman kung wala sa aking ginanahan. Ako'y nagsaboy lang ng alak at maraming tinamaan. Dumating na ang dilim na magbubura ng iyong pinagsulatan kaya wag mo nang hintayin ang pagsikat, Poison. Wala ka nang kinabukasan. At huli, bumalik ka na lang kasi sa pagpapatawa para masabing dominante ka pagkat putang ina mo, Poison, hindi ka rapper, pare. Komedyante ka! Galing! Tayo muna, Apollo Banat! Powerful, men. Ang powerful ng round 1 ni Invictus at sobrang layo ng naging agwat ng performance nila. Para sa akin, si Poison sa round 1, hindi siya masyadong nagpakita ng elements sa battle rap. More on jokes. And yung jokes na yun, feeling ko kulang pa rin yun para masabi nating sumuntok yon or tumama yun kay Invictus. Kasi 'di ba may mga ganon, kahit na jokes, malalaman mo masasabi natin, uy, tangina, tumama yun kahit jokes So yun yung pinupunto ko. Yung mga banat ni Poison medyo kulang So bibigyan ko ng 7 points si Poison dito. Kulang talaga, men. Feeling ko yung 8 points sa kanya medyo pa rin, tagilig pa yon yung 8 point. Para kung bibigyan ko si Poison ng 8 points sa round 1, feeling ko hindi pa rin ganun ka, parang hindi enough yung 8 doon. So I think 7 is enough for that round. Invictus, ayun, sabi ko umpisa pa lang nakita ko na kagad yung skills, yung rhyming skills, yung rhymes, yung holo rhymes, chiawa. Ang ganda ng internals Kung papakinggan nyo yung siguro first 4 lines, first 8 lines ni Invictus, andun Then yung mga suntok niya, unlike kay Poison na sabi ko nga sobrang kalat, sobrang lawak na hindi mo alam kung tumatama ba kay Invictus yon. Si Invictus kabaliktaran kasi yung mga suntok ni Invictus para kay Poison talaga. 'Di ba? Sabi ko nga yung kay Poison, may linya si Poison na pwede niya na ano ba yung sulat mo, biodata, pwedeng apply sa iba. So, nangyari kasi naging baliktad yung sulat ni Poison doon sa round 1, naging para sa kanya na pwedeng i-apply nga sa ibang battle MC. So, anong nangyari? Yung round 1 na Invictus, dire-diretso, papunta lahat kay Poison, lahat yung tumama sa kanya. And ayun, yun yung nagustuhan kong punto ni Invictus, and para sa akin lumamang si Invictus dun sa performance, sa haymakers, sa punches, sa pagiging agresibo rin ni Invictus na tinalo rin niya yung aggression na dala ni Poison kanina sa round 1. So props kay Invictus dito, sobrang lakas, and I'm hoping rounds 2 and 3 ma-maintain ni Invictus. Syempre kay Poison, sana makabawi siya dito, sana mahigitan niya yung performance niya sa round 1 para medyo gumanda yung maging battle. So ayun, 9-7 in favor of Invictus sa round 1. Patawad, kaibigan, kung ang mga pinagsamahan natin ay pansamantala ko munang kinalimutan. Pero ito lang ang pakatandaan mo, Invictus. Minsan hindi kita tinalikuran. Ako pa nga ang tinalikuran mo Dahil lagi akong nasa likod mo, nakasuporta, na handa kang saksakin kapag yung kayabangan mo sumobra. Katulad niyan, alam mo namang lahat ng nakalaban ko wasak, tapos susugod ka pa. 3 na itutumba ko, tutal utu-utu ka naman, isang utos lang ni Sir Arik, susunod ka na.
Oo, tama yung narinig nyo. Magkaibigan nga kami. Di ba, Patrick? Pero ganun talaga ang pagkain. Para may paglagyan, kailangang pinaplastic. Anong pakiramdam ng trinidor? Mukhang sa galit o usok na yan. Kaya sa pagiging magkaibigan natin, alam kong may masusubok pa dyan. Tingnan natin ang tatag ng iyong diwa, isip, puso't laman. Huwag mo akong susumbatan o kasusok laman pag aking itinusok na dyan sa iyong dibdib ang lanseta hanggang sa maging broken-hearted ka sabay hugot. Tutal uso naman. Ano daw? Ano daw? Hugot? Broken-hearted? Gusto nyo ba bang makitang may mapaluha? O kailangan ko ding magbato ng damit para lang may makakuha? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Invictus, hindi mo na dapat sinasabi yan. Biruin nyo para maintindihan nyo lang siya, pati pagbabato ng damit, sinasali niyan. Direct ang atake ang pinaglalaban ko dito. Dahil hindi lang lalim ang basihan ng talino. Kung ano-anong kaek-eka na nga yung pinagsasasabi mo, tapos applicable pa kahit kanino. Tapos ipagyayabang mong undefeated ka. Masyadong mahangin. Buti hindi ka kinabagan. Kasi isipin nyo, paano siya nanalo kung yung mga banat niya wala namang kinalaman sa pagkatao ng kanyang mga kinalaban? Yan yung katangian mong hindi ko matiis. Pero wag ka sanang mainis. Iba kasi ako pag nagbitaw para sa isang tao lang tapos nakukuha pa ng mabilis. Gago. Ganun ang rapper. Ganun ang rapper. Palibasa di ka mukhang rapper, gago. Mukha kang founder ng Clan.org. Lahat ng battle mo, Patrick Bisara, parang classroom na may isang di ginagamit na pisara. Sobrang bored. Ha? Tapos lakas pa Yun pala yun. Sobrang bored. mo, Patrick Bisara, parang classroom na may isang di ginagamit na pisara. Sobrang bored. Okay. Sobrang bored na blackboard. Sobrang blackboard kasi pisara nga. Tapos nilaro niya yun sa yung sobrang bored na sobrang blackboard sa sa sobrang boring. Yun. Okay. Ha? Tapos lakas pa manghingi ng pabor na sana wag ko daw itirahin si GF niya. Wag ko daw idamay si Abby. Nakakahiya ka, Invictus, kung ano-ano pang pakiusap sa akin ng sinabi. Ba't ko naman siya titirahin? Anong lalamutakin ko sa kanya, leet ng dete niya? Huwag kang mag-alala, di ko siya titirahin sa battle. Sa personal, pwede pa. Di ba ikaw na nga nagsabi na wala ng kaibigan? Tapos ikaw pa tong masyadong demanding. Ikaw pa tong mareklamo. Kung tunay kang battle MC, kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi ka dapat apektado. Pa-star masyado. Palibasa Starfish, si Patrick sa SpongeBob, feeling star din to. Pwes Okay. lagay mo sa akin star, pwes lagay mo sa akin slanting bro, dahil pipilayan ko yung paa mo para sirain yung standing mo. Kasi alam naman natin na may natitirang gusot kapag hindi maayos ang kusot. How ironic na hinanapan kita ng butas pero wala ka ng lusot, supot, sagot! Wait. Hindi ko mahanap kay Poison yung hinahanap ko. Kung ano yung pinakita ni Poison sa round 1, ayun din yung pinakita niyang performance sa round 2. Pwede nating i-disregard yung dito, yung crowd. Kasi nabuhay yung crowd dahil sa damit eh. Pero before that, bago pa naman ipakita ni Poison yung maghahagi siya ng damit, nakuha naman niya yung crowd doon. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit. Para sa akin lang naman para sa akin yung banat ni Poise doon kanina plain, tapos na nag-react yung mga yung crowd doon, yung about doon sa hugot, no? Hugot, broken hearted hugot, sabay hugot kasi uso naman. So para sa akin okay lang na linya siya, plain lang na line siya, pero nagulat ako nag-react yung crowd doon, kaya ayun. Pwede naman nating i-disregard yung yung crowd reaction dito. So mag-base na lang tayo sa
Although, yun naman pala yung lagi kong ginagawa, no? So, lagi naman tayo nag-base kung paano natin na-absorb yung mga bara. So, I think, round 1 and 2 ni Poise, feeling ko same ng approach, same ng atake. Naghahanap ako ng direct punches pero feeling ko hindi talaga yung dumadating. May mga tumatama ka Invictus, yes. Hindi natin pwedeng i-disregard yun. Hindi natin pwedeng ipagkailayo na, uy, may tumatama naman kay Invictus. Oo, meron. No? Meron, may mga tumatama. Pero, the place, hindi malalim, hindi malakas, basta ganun. Hindi in short, hindi solid yung mga lines na tumatama kay Invictus, no. Siguro sabihin natin sa isang round sabihin natin may 2, may 3 tumatama kay Invictus na linya pero hindi ganoon ka solid, no. Sumusugat pero hindi ganoon kalalim, sumusuntok pero hindi ganoon kabigat. So, yun. Sana na po naintindihan nyo yung punto na gusto kong iparating sa inyo. Malakas yung performance ni Poison pero kulang sa sa pagiging battle mode. Alam mo yun? Kasi alam ko kung paano maging battle mode sa Poison. Pero dahil nga rookie year nila, siguro ito pa yung time na hindi pa ganun ka pulido yung isang Poison 13, no? Pero yung Invictus kasi ito na solid na so ayun, 1 and 2 para sa akin parehas yun na atake para kay Poison. So Invictus, pakinggan natin. Dinamay pa yung putang inang gagong to yung girlfriend ko. Yung syota nga ng asawa mo wasak. Di ba sobrang luwag nga ng puke niya, nalaglagan kayo ng anak? Aray. Tang-ina, wasak sa rebat. Grabe yun. Grabe yung rebat na yun, no? Simple pero kahit ako naalog ako dun Sobrang luwag na. Ito sabi ko sa inyo, kahit i-disregard natin yung crowd reaction dito, pero tangina grabe yung rebat na yun. Sira ulo si Invictus. Sakit nun Putang ina mo, bastos ka. Ha? Sinananalo lang tong adik pagkat una siya sa scoring. Hindi na sana ako mag-iingay Poison. Ang kaso lang nakaka-boring. Hindi ka slow, pare. Lagi ka lang loading. Kaya kung inaakala mong mataba na utak mo, tangina mo, bonjing. Marami lang alam tong si Gago. Pagkat sa chismis naka-zoning. Kaibigan kita, SpongeBob. Pero masyado ka ng absorbing. Galing. Ang galing. Hindi ko alam kung siningit niya ba yon as freestyle or ganun talaga yung setup ng ratings niya. Kasi may linya si Poison kanina na pastar tong si Patrick ng SpongeBob. Tapos biglang may linya si Invictus na, kaibigan kita, SpongeBob. Grabe ka na maka-absorb. Ang ganda nung setup, yawa. Ang ganda nung ratings ng pagkakasulat ni Invictus doon. Tumiming na nasabi muna ni Poison yung pagiging Patrick Star ni Invictus, tapos biglang inamin niya, ako si Patrick, kaibigan kita SpongeBob. Hindi ko alam kung written yun or pasok sa freestyle. Puta, ang lupit nun. Sip-sip pa para sa boto. Pwes lahat yan sa'yo na lang kasi di naman ako tatakbo. Maghahabol ka lang. Puro multi mananalo? O pwes sige, purong multi naman tayo. Matalo, malabo, malayo, naglaho, nabula. Di ako nagkamali sa tugma. Ito'y hindi na makatao, pinamuka. Kulang sa'yong hindi Galing. lahat tumutugma sa plano. Papatayin pa ng harapan. Pamilya mo, dahan-dahan lang na parang kanser, unti-unti kang malalagasan. Personal ba? O baka sinampal ka ng kapalaran, pinagbunggo tayo ng tadhanang sinadya kang pasagasan. Tang-ina. Ika'y laspag! Puki ng ina! Ba't ako magtitipid sa mura? Sige, lampasan mo nga ako kung meron kang balak mauna, pero gusto niyang pumangalawa. Ang puta, wala ka nagdala. Sige, mag-isip ka na muna ng ribat at ng maranasang madapa dahil kung ikaw nagbabalik, ako nagwawala!
Lumabas na ako sa aking kulungan. Galing. Di ba palubog na pingi sa kulog? Di makatunog, saksak kalamunan pagkat mga biktima'y hindi makainin ang kulong mulat. Sa bugbog karamihan at tama sa ulo tulog ang utak ulol. Alulong pabulong, di marinig ang iyong saklolo. Ikaw ay walang awang sasaktan hanggang sa magtanda ka lolo. Magtago na mga gago, eto na makabagong pagpas... Galing. Tang ina, sinabayan siya ng crowd doon sa beat. Alam mo yun, hindi niya hiningi yung beat, no? Hindi niya hiningi yung beat na okay, beatan niyo ako ng ganito, ganyan. Nag-beat lang siya na sarili niya, then inabsorb na yun ng crowd. Yung crowd na mismo yung nag-beat sa kanya, and sobrang ganda nun para sa akin. Ulol, alulong pabulong, di marinig ang iyong saklolo. Ikaw ay walang awang sasaktan hanggang sa magtanda ka lolo. Magtago na mga gago, eto na makabagong pagpaslang. Sa dami ng nawalang tao, nawalan na ako ng konsensya. Sa dami ng nagawang kaso, alam kong patuloy na akong hanapin ng mga tao. Tang ina, lupit. Walang alam na pinagtatawanan tong panggap na may kaalaman. Sobrang taba na ng utak mong di makitaan ang laman. Binugawang panalo, bibigyan na pinagtatawanan tong panggap na may kaalaman. Sobrang taba na ng utak mong di makitaan ang laman. Sobrang taba, di makitaan ng laman. Angas din nun. Ang simple nun, pero solid na linya yun. Binugawang panalo, bibigyan na lang kita ng laman. Babalatan ko ang iyong katawan at nang makitaan ka na ng laman. Bataang, iniwanan kong baon sa bangko. Hindi taon ng gitnang Luzon, ito'y taon ng gapo. Tayo muli banat, Poison 13. Grabe. Ha. 10 points para kay Invictus sa round 2. 7 para kay Poison. Di na nagpaliwanag eh, no? Nag-score na lang agad. So, ayun, unahin natin kay Poison. Sabi ko nga, yung round 1 and 2 ni Poison, same approach. Kung ano yung pinakita niyang atake, kung ano yung pinakita niyang performance sa round 1, yun din yung nakita natin, yun din yung napanood natin sa round 2. Kung paano natin inabsorb yung round 1 niya and round 2, para sa akin magka-same level yon, energy, yung parehas din nagkulang sa effectivity, nagkulang din sa mga haymakers, sa mga punches, yun din yung napansin ko. Then round 2 ni Invictus, too much. Yun yung word na magde-describe doon, no? Yun yung words na magde-describe doon sa round 2 ni Invictus. Too much. Sobrang lakas ng round 2 ni Invictus. Dumating sa point na nahigitan niya yung round 1 performance niya. Then pagka lagpas niya or nung nilagpasan niya yung round 1 performance niya, alam mo yun, tinambakan niya pa, no? Alam mo yun, kung halimbawa yung round 1 hindi to scoring, dito yung sasabihin ko sa power level ng round 1, hindi to scoring. Halimbawa yung round 1 niya 50 points, no? Then nahabol ni Invictus yung 50 points, tapos iniwan niya pa yon. So around 80 to 90 points yung nagawa ni Invictus doon. Ganong kalayo yung agwat ng round 1 and 2 niya. Kasi sa round 1 andun pa yung kalmado pa no? Although sumusuntok, rhyming scheme, yung skills, yung whole rhyme, yung punches, yung mga direct na suntok kay Poison, andun. Nakapaloob doon sa round 1. Pero pagdating sa round 2, pinakita niya ulit yung ganon. Tapos, yung yung rebuttals, tangina yung rebat. Hindi rebuttals Yung rebat. Kasi isa lang naman yun 'di ba? Sobrang lakas nun. Grabing rebat yun. Sobrang lakas nun. Tapos nag-flow. Yung flow na nakuha niya ng natural yung beat ng tao. Quotable lines, haymakers, skillful talaga yung yung performance talaga ni Invictus. Kaya sobrang layo ng naging agwat ng round 2 ng parehas na MC. So 10-7 in favor of Invictus. So 19 to 14 ang layo na neto. 7-7 kay Poison 13, 19, 9 and 10 naman kay Invictus sa rounds 1 and 2. So 19 to 14
5 points ahead si Invictus, pero laban, meron pang round 3. Victus, liga nga. Liga. Kala ko ba magkaibigan tayo? Bakit niyayabangan mo na ako? Napakaangas mo, gago. Laki pa ng ulo, mudyako. Lumalabas na yung tunay na kulay. Yan ang pangit sa'yo eh. Mukha mo. Anong akala mo? Pasisindak mo ako sa mga sigaw mong bikti! Invictus, hindi! Mapapalitan yan ng hikbi! Matapos kong sirain yung standing mo pag pinutulan na kita ng binte! Pero teka, bakit ba sigaw kayo ng sigaw ni Lanceta? Meron ba kayong problema? Mga punyeta, di nyo ba alam na ang sakit nyo sa tenga? Kala mo siguro sa mga bara mo kami bigat na bigat. Tarantado wag ang feeling sikat na sikat kasipat. Hindi ka sikat. Ikaw, sipat na kirat. Kaya naman pala hindi ka pantay kung tumingin. Nagpapakasaya, sira ka pala eh. Sarap mong kumpunehin. Pero hindi. Sirang-sira na tayo, kaya wala nang dapat ayusin. Pareho tayong sa aspakan nagsimula, pero sa aspakan din kita tatapusin. Sayang standing mo. Lumaban ka pa kasi. Bakit hindi ka na lang nagpahinga? Kung sa bagay, nung February pa last battle mo, kaya 4 na buwan kang nagpahinga. Ako, partida, katatapos lang ng battle namin ni Topher, kaya halos di pa ako nagpahinga. Pero matapos kitang lagutan, mukhang dun ko palang yata masasabing di ako nagpahinga. Tapos na ako magpainit. Game! Eto na ang totoong panimula ko. Ginagaya ko si Looney panigurado. Yan ang nasa isip ni Invictus ng crowd pati hurado. Tanong ko lang, na parito ba ako para kutsain at alamin kung nakailang paligo na ako? Bakit? Lamangan na paligot pataasan ba ng ihe? Gusto ko sanang magpabibo kaso baka ikaw ang aking paliguan ng lait. Katatapos ko lang kasing maligo at umihi dun sa aking palikuran sa langit. Kaya kahit magyabang ka dyan, anong paki ko gago? Di ako ang hari ng tugma, pero ang tugma ay aking manipulado na nagiging nagbabagang salita pag dinura ko. Subukan mo kung pagsalitaan ng masama, ipapakain ko sa'yo mga sinabi mo, tapos sisigmuraan pa kita para lang sabihin pakiluwa mo. Kaya Lanceta, huwag kang masyadong proud sa best friend mo, baka batok-batukan ko pa to. Sa dami ng utang na loob nyo sa isa't isa, bound sa utang na kayo. Kung kanina, baon sa unang pagbayo, nung sinaksak kita ng Lanceta sa dibdib, ngayon wawakwakin ko naman pababa ng tiyan. Sige, bangon ba, putang ama mo? Ganyan maningil ng utang na loob. Mawawalan ka ng puso, atay, bito ka, balon-balunan at bato. Ano? Puro ba katrayduran? Magkaibigan tayo pero nagawa kitang saksakin ng Lanceta. Kung best friend ka talaga niya, ba't ka nagawang saksakin ng Lanceta? Di ko na kailangan mag-double meaning kapag sinabi kong saksakin ng Lanceta. Pagkatapos ko dito, Sir Arik, sunod mo na agad yung best friend niya. Papakita ko na kung paano saksakin ng Lanceta. Time. Okay, naglaban din naman talaga sila sa aspakan. Alam ko aspakan din naman yung laban. Hindi ko lang alam kung aspakan 5 or hindi ko alam kung anong aspakan yun. Basta naglaban sila. Basta naglaban sila. Yun. Yung sardinas yan eh. Sardinas, mahirap. Yun yung term na tumatak doon. So, ayun di ko alam kung ito yung pinakamalakas na round ni Poison, pero nakukulangan talaga ako. Hindi talaga to yung Poison na gusto kong marinig. Siguro dahil nasanay na ako sa kung anong Poison yung narinig ko ngayon. Feeling ko ganun yung nagiging nagiging basehan ko eh. Kung ano yung Poison 13 ngayon na sobrang lakas pumuntos, kaya niya mag 2 lines, kaya niyang mag 4-bar setup na sa setup pa lang sumusuntok na, kaya niya magpatawa, kaya niya lahat eh, 'di ba? Kaya nga Moko Jin siya ng flip top eh, kasi kaya niyang gawin lahat. So siguro yun yung nagiging ayun yung tinitignan ko na Poison, no. Medyo mali ako doon, no, na inaabangan ko yung magpakita yung isang Poison ngayong 2023-2024 sa Poison 13 nung 2016. So medyo ako doon, medyo nagkamali ako doon na yun yung hinahanap ko. Pero nonetheless, para sa akin, in terms of
ano talaga, battle mode, battle wise, okay yung naging performance ni Poison para sa akin. Malinis, naitawid niya yung verses niya na maayos, andun yung mga haymaker, andun yung mga punches, pero ano lang ba yung lagi ko sinasabi sa battle na to, kulang, no? Kulang yung mga suntok ni Poison 13 kay Invictus. Round 1 na feel ko na hindi yun masyadong tumatama kay Invictus. Kung tumama man, sobrang minimal. Then round 2, ganun pa rin. May mga tumatama pa rin kay Invictus pero hindi ganun kabigat, hindi ganun kalalim yung sugat nun. Round 3, di ko alam kung ito na ba yung pinakamalakas na round ni Poison 13 pero para sa akin, tumaas ng konti yung energy ni Poison dito from rounds 1 and 2 to 3. So, I'm not sure kung ito yung strongest round niya pero ang masasabi ko lang para sa akin, mas okay yung round 3 ni Poison kumpara dun sa rounds 1 and 2 niya. Mas nakuha niya yung energy na gusto ko. Yung aggression andito. Pero still sa haymakers, punches, medyo ganun pa rin. Kulang sa diin, magaan, hindi ganun kabigat, hindi niya kayang talunin. Para sa akin yung mga ganung lines or yung mga ganung performance, hindi niya mababasag yung pinakitang performance ni Invictus sa rounds 1 and 2 na sobrang pulido. So, ayun. Sige. Just to be fair, 7-7-8, ito yung pinakamalakas na round ni Poison 13 para sa akin. So, iskoran ko na to. 7-7-8, 22. I think that's 22. 22 points. Then, si Invictus kanina merong 19. So, 3 points. Hindi naman tayo nagbibigay ng 3 points eh. Pinaka maliit natin is 6, di ba? Pag totally blackout. Pero, Invictus, tignan natin. Tanginan to, dinamay pa si Lanceta. Putangin na, mandadamay din ako sa battle. Shout out sa pamilya at mga kaibigan niyang squatter. Samahan niyo na kagrupo niyo dito. Ako'y lumalamon ng patay gutom pagkat mamumulubi lang to sa akin. Kaya mangangailangan siya ng tulong. Magdasal ka na, dudong. Ako'y makadiyos na di marunong. Maging makatao sapagkat gusto niyong ipako ko siya sa krus. Pues kasalanan niyo lahat. Tinawag nila akong halimaw kasi di na ako makatao at tinawag kanilang bigatin kasi pabigat ka na masyado. Habang sinasanay mo sila sa mali, ako nagsasanay hanggang magpantay na ang paamong patunay na di tayo magkahanay. Bang sabong ka lang, ako pandigma, ikaw ang makakain. Dahil sulat ko ang magsisilbing tandang, manok ka lang sa akin. Shit. At nagpasulat ka na sa mga agrupo mo sa Maribeles malamang. Talagang ugali nyo na yan, pues wala akong pake, pare-parehas lang naman kayong bataan. Nagsama-samang Galing! magaan, napamura hanggang matagaang, paa niya, paakyat hanggang tiyan noo. At nagpasulat ka na Galing nun. Pare-pares lang naman kayong bataan. Bataan Maribeles, tsaka bataan na parang sabi nating alipin, no? Parang ganun. Galing nun. sa mga agrupo mo sa Maribeles malamang. Talagang ugali nyo na yan, pues wala akong pake, pare-parehas lang naman kayong bataan. Nagsama-samang magaan, napamura hanggang matagaang, paa niya, paakyat hanggang tiyan noo. Chap-chap mamatay ka sa maraming paraan. Lumpuhin, tunglamparin sa lakaran, insultuhin hanggang mawalan ng pure sa katawan pagkat siya ay uuwi nagapangan. Patapos na tayo, lason, wala nang paraan, katunayan, anuman ang pagpag wala ka na talagang daan, matagal naman na ang paglalakbay, di mo pa rin Galing. malampasan, nagbuhat ka na ng sariling bangko, kaso di mo pa rin mapantayan, may maibala ka pa kaya kapag pinalamo kita ng mga bala, may magita, tanambang kay patay Galing, pagkat galing. di na makatawa, nagmamakahawak ang pinatay sa harap ng masa na namihasa, maaalala ka nila bilang isang katawang hindi na makilala. Hindi na makilala. Pagkat ako ang kamatayan, ihanda nyo na mga hukay. Kasi ako ang kamatayang walang iiwanang may buhay. Naniwala sa maling turo, kaya destinasyon niya ay malabo. Pagkat hindi nakikinig, tong nakatingin na sa malayo. Ba't sa tingin mo, bituin ka na? Pues saang kalawakan ka man nagtago, ikaw pa rin ang bulalakaw na babagsak sa paghiling ko ng panalo. Ikaw pa rin yung bulalakaw na babagsak sa paghiling ko ng panalo. So, hindi ko alam kung ang tinutukoy niya ba dito is shooting stars. Diba kapag may shooting stars,
marami sa atin yung nagwi-wish kasi pinapaniwalaan na ganon. So, ayun ata yung tinutukoy niya doon. So, tayo na sobrang pulido na performance ni Invictus. Kita nyo naman, no? Sobrang layo ng performance ng ginawa ni Invictus kay Poison. Grabe, hindi ko in-expect na rookie year, yung rookie days ni Invictus, ganito na siya mag-rap, ganito na siya bumatel. Kasi ang napanood kong Invictus na is yung Isa Buhay 2018, yung kay Abra. Yun ba yun? O tama, yung kay Abra. Yun na yung napanood ko na malakas na siya dun Pero hindi ko in-expect na sa ganito, na 2-0 standing, putek. Ganito na kalakas, ganito na kaganda yung ratings, ganito na kaganda yung pagkakasalansan ng mga yung format, yung choice of words, yung flow, tanginang perfect Perfect man, I'm perfect. So, bibigyan ko pa rin to ng perfect na score para kay Invictus. So, ang final score ko dito is 9-10-10, 29 to 22. So, 7 points ahead si Invictus dito. All 3 rounds Invictus to men, pero props kay Poison. Maganda naman yung pinakita niyang performance sa battle na to, pero para sa akin, hindi yun uubra sa pinakitang performance ni Invictus. Sobrang solid nun. Ang lakas nun. Kung isa-summarize naman natin, makikita natin na lumamang si Invictus sa in terms of punches at haymakers. Doon talaga. Sa performance, masasabi nating dumikit si Poison doon, pero kay Invictus pa rin yung boto doon. Sobrang raming ganap sa battle na to, and para sa akin, all 3 rounds talaga yung nakita kong nakuha ni Invictus yon sa maraming elemento ng battle rap. Sayang lang kay Poise kasi medyo nagkulang siya Siguro kung nakarinig tayo ng mga solid na linya, mga 2 to 3 or 3 to 4 haymakers kada round, possible na kanya pa tong battle Pero hindi tayo nakarinig ng ganun. Inantay ko naman pero wala talaga. So, all 3 rounds Invictus, 29 to 22. Flip top, Aspakan 4. Invictus versus Poison 13. Unang laban ng gabi. Kung nagustuhan niyo yan, flip top, mag-ingayo. Hindi ko alam kung sino panalo dito, pero I'll go for Invictus talaga for the win. Shoutouts GPV. Ang boto, 5-0 para kay Invictus. Shoutouts kay Poison 13. So, kala ko mali pa ako ng tingin doon So, Invictus, unanimous decision naman, 5-0. Invictus all 3 rounds para sa akin. Judges tayo. Judges. Mabilis lang, judges. Hey po, binoto ko yung Invictus sa round 1 and 2. Pero shoutouts kay Poison 13, best performance niya yun para sa akin. Pero lamang lang every time by a notch si Invictus in terms of lyrical skills, flow, and all that. Yeah. Last ba? Round 1 to 3, binoto ko si Invictus. Yes. Kasi si Poison 13, sige, yung mga banat niya applicable kay Invictus. Pero si Invictus sa ban, kahit generic, mas maganda yung pagsulat Kaya nga mahina na agad. Para sa akin, si Invictus, malakas talaga yung pagsulat niya, sobrang creative at saka complex. So, round 1 to 3, binoto ko si Invictus. Okay. And Balaki the Pricing Batch 1, Gatillo on Spotify. Para sa akin, all 3 rounds Invictus. Okay din naman yung pinakita ni Poison 13, pero para sa akin, all 3 rounds outclass siya ni Invictus. Yes. Dumana, 3GS. Si Romano. All 3 rounds binigay ko kay Invictus. Kumbaga, kailangan ko na lang yung very bad siya na para sa akin, binigyan ko ng puntos yun sa binuwasan ko na lang yung pa-slip up ni Poison 13, pero sobrang dikit ng laban nito. Pahit ni Poison doon Boxman nga pala. Gusto Ay, ni Romano. Kay Invictus kaso masyadong makapit si Poison 13 sa round 2 niya. So binigay ko yun ng pantay. Wala namang talo pero lumamang talaga sa punchline si Invictus yun. Ang pahit ni Romano doon, grabe. Pero katatapos lang kasi ng 2015 Isa Buhay to Kasi 2016 to. So ayun, most of the judges or lahat ng judges naman, 4 na judges is binoto si Invictus ng all 3 rounds. Si Moxon lang yung
'Di ba? So, ayun. Tama tayo dun. Akala ko kasi mamamali pa tayo dun kasi si Invictus, parang hindi ko, ano kasi to, hindi ko pa napapanood yung battle to. First time ko siya mapanood. So, akala ko magiging baliktad pa yung tingin ng live judges sa kung paano ko nakita to on live, on replay. So, akala ko mananalo pa si Poison. Pero, buo naman decision ko na kay Invictus ko talaga ibibigay yung panalo. Kitang-kita naman, no? Sabi nga ni sino ba yun? Ni Balakid na outclass, no? Or si Abok ba nagsabi nun? Basta may nagsabi na outclass talaga ni Invictus si Poison all 3 rounds. Kaya all 3 rounds Invictus. So, ayun. Shoutout MJ. Sana mapanood mo yung review ko sa request mo. And patuloy tayo na magre-review na mga battle na na-request nyo nung past December 2023, no? So, ayun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.